Akala nyo ba tapos na ang creamline matapos madapa sa unang set? Well, nagkamali ang Zeus Coffee. Dahil pag uminit ang Cool Smashers, hindi lang basta init, parang championship mode agad. At ang mas nakakagulat, hindi lang si Pons ang bumira, hindi lang si Carlos, hindi lang si Galanza, pati si Gia de Guzman nag-scoring mode. Ano ba talaga ang nangyari sa Philoil Playtime Center? Breakdown natin yan. Unang set, medyo kabado ang creamline, maraming unforced errors, medyo off ang timing, at sinamantalayan ng Zeus Coffee. Behind Chinny Arroyo at Thea Gagate, nakuha ng Thunderbells ang first set, 22-25. Dito mo mararamdaman, parang may konting hesitation pa ang creamline, parang naghahanap pa ng rhythm. At alam naman natin, kapag nabigyan ng kumpiyansa ang kalaban, delikado yan. Pero pagpasok ng second set, ibang creamline na ang nakita natin. Mas solid ang blocking, mas organized ang floor defense, mas mabilis ang transition game. Dito na pumasok ang system nila. Si Bernadette Pons, steady lang, 19 points overall, consistent, reliable, pang-anchor talaga. Pero ang pinaka-surprise, Gia de Guzman. Hindi lang siya nag-distribute ng bola, nag-score pa siya ng 10 points. Mga dumps, 1-2 plays, heads-up plays, talagang ginulat niya ang depensa ng Zeus Coffee. 25 excellent sets plus 10 points, setter na, scorer pa. At doon nagsimulang malito ang Thunderbells. Third set, kontrolado na ng creamline. Ramdam mo na bumabalik ang championship composure. Pero wait, hindi pa tapos ang drama. Fourth set, biglang umarangkada ang Zeus Coffee. 11-5 agad ang lamang nila. Behind Arroyo, Nogales, Gagate at Ceballos, mukhang papunta tayo sa fifth set. At dito nasusubok ang championship DNA. Anong ginawa ng creamline? Hindi nagpanik. Humigpit ang net defense. Mas disiplinado ang blocking. Mas mabilis ang counter-attack. At dito pumasok ang turning point. Tots Carlos. Isang combo play. Isang down-the-line blast. Biglang lumiit ang lamang. 10-12. Ramdam mo na shift ng momentum. Pagkatapos, nagkaroon ng miscommunication ang Zeus Coffee. Tabla. 15-all. At dito na pumasok si Gemma Galanza. Vintage Galanza mode activated. Sunod-sunod na power hits. Isang clean attack bago mag-technical timeout. Pagbalik, off-the-block conversion. Tapos isa pang bomba para maging 19-16. Isang 11-3 run na completely bumaliktad sa set. At syempre, huwag nating kalimutan si Pangs Panaga. Clutch block kay Ceballos. Hindi lang scoring ang panalo ng creamline dito, blocking at depensa ang nagpanalo. So bakit mahalaga ang panalo na to? Una, bounce back game ito matapos ang straight set loss nila sa PLDT. Pangalawa, hindi lang isa o dalawang player ang gumana. Multi-dimensional attack na ulit ang creamline. Pons, steady force. Carlos, 12 points, spark plug sa comeback. Galanza, 11 points, momentum breaker. Gia, playmaker na, scorer pa. Kapag ganito karami ang pwedeng pumutok, sobrang hirap nilang bantayan. From 1-1, naging 2-1 sila sa standings at mukhang bumabali ka na ang lethal speed at balance ng Cool Smashers. Credit din sa Zeus Coffee. Chinny Arroyo with 18 points, lumaban talaga. Gagate may 11, Nogales at Ceballos tig 9. Pero sa huli, kulang ang composure at experience sa crucial moments. At sa ganitong level ng laban, isang maliit na laps lang, tapos ka na. Ngayon, mas exciting ang susunod nilang laban. May paparating na marquee showdown kontra Capital One Solar Spikers. Kung ganito ang form ng creamline, handa na ba sila sa mas mabigat na test? Sa tingin nyo, sustainable ba ang scoring ni Gia? Babalik ba sa peak form sina Carlos at Galanza? Comment nyo sa baba ang thoughts nyo mga ka-joust. Kung nagustuhan nyo ang breakdown na to, don't forget to like, subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakamainit at pinakalitest na balita sa PVL.
Ako ang inyong ka-joust at ito ang laban na nagpapatunay. Kapag uminit ang creamline, hindi basta comeback. Championship statement agad. Ito pa. Oh, jump. Jump. Wala man na countdown. Oh. Wala ko na. Buti ko tanan no hangab. Para ka na nga. Sabi dyan. Sa power. Medyo mas mataas. Kaya mo ba? Kaya niyo ba yan? Ready? 1, 2, 3. Di, wag mong bibidyohan yung kamay ko, Bea. Sila, grabe kayo kay ate. No? Happy pill. Let's go. Picture. My God. Aray ko. Picture. Picture daw, uy, Bima, sumali ka. Sumali ka. Sir, why not? Sir, tinapa kaya. Samuel B! Ala siya! Nabay! Kinilig! Oh my God, I know! Wow. Ang pinakasikat sa tanan. Ay, kita. Walang tarbuli, no? Bunny girl, order. Samuel B! Ala siya! Nabay! Kinilig! Oh my God, I know! Surprising my teammates for Valentine's. QR code! Ano to? Senji ka. Pwede yan! Jazz! Akala ko naman! Ako naman! Maganda na idea yan! Besi, happy Valentine's. Kanino ito? Ito! Mister! Happy Valentine's! Ay, thank you! Ay, puta! Nakakainis! Nakakainis ka, Ate Jazz! Ayoko niyan. Parang may bayaran dyan. Dun. Kape. Barbs! Happy Valentine's! Senji ka. Sobrang kapal ng test mo. Na para bang... Bangsi! Bakit? Ay, may something! Dumbbell. Happy Valentine's! Send na po! Solid black kasi siya. Happy Valentine's Day! Thank you, Jack! Kala ko may... Happy Valentine's! Send QR! Ayos, alam ko talaga. Happy Valentine's! Thank you. Happy Valentine's, Ron! Ay! Ba't hindi mo pangalan? Testing lang. Yung luto ng mama mo. Ikaw pa na! Ay, mahinang nila lang siya kayo pa rin. Miss mo, di ba, Itan? Naku, di, bawal ibibigil. Kulitan nga lang. Okay lang yan, Itan. Ayos mo ka, Ari! No reaction challenge.
Coach, do it. Hindi niya kaya emoji siya eh.